Ang mga hindi matapos-tapos na kaganapan na nangyari sa West Philippine Sea, partikular sa isyong paghahanda ng India upang labanan ng China, kagaya na lamang ng mga nuclear missiles sa sinusuri ng India, ay gayon na rin ang pagsabog ng galit nito ng China sa kadahilanan na ito ay muling magdulot ng malalim na pangamba at reaksyon mula sa kanila. Ngunit gaano nga ba kalakas ang armas na ito ng India? At sa galit ng China nito ay ano kaya ang mga sumusunod na hakbang nila para mapagtagumpayan ang pananakop nito? Yan ang ating alamin. Ang kanilang intercontinental ballistic missile na tinatawag sa pangalawang Agni-5 ay kasalukuyang sinusuri ng India. Ang missile na ito ay pinupuri dahil sa kakayahan nitong magdala ng maraming nuclear warheads, at ito ay isang land-based nuclear capable MIRV-capable intercontinental ballistic missile na idinisenyo ng kanilang Defense Research and Development Organization. Ang pagtesting sa armas na ito ay naganap sa isang facility ng isang isla sa Bay of Bengal na kung saan matatagpuan sa northeast na dalampasigan ng India. Pinuri rin ni Prime Minister Narendra Modi ang mga scientist sa kanilang tagumpay sa pagdevelop ng missile. Inihayag nito ang kanyang kasiyahan sa mga scientist ng Defense Research and Development Organization sa kanilang pag-imbento ng Agni-5 na may multiple independently targetable re-entry vehicle technology. Ang Indian Defense Minister na si Rajnath Singh ay nagbigay rin ng pagpupuri sa mga scientists na nag-conduct ng mga testing na ito. Ang Agni-5 missile ay may abot na higit sa 5,000 kilometers o 3,100 miles. Gayunpaman, maraming eksperto ang naniniwala na mas malayo pa ang kayang abutin ng nuclear weapon. Sinabi lamang ng India na ang range ng missile ay 5,000 kilometers upang hindi mabahala ang mga kalapit na bansa. Gayunpaman, kahit na ang range ng nuclear weapon ay limitado lamang sa 5,000 kilometers, kayang-kaya pa rin itong maaabot ang mga bansa na tulad na lamang ng China at Pakistan. Iba't iba naman ang naging reaksyon ng mga bansa sa pagtesting ng India sa kanilang nuclear weapon. Ang isang news agency sa United Kingdom, ang paglulunsad ng nuclear weapon sa India ay nagmarka sa kanila bilang isa sa mga bansa na mayroong nuklear. Ang mga bansang tiyak na may mga nuclear weapons ay ang United States, Russia, China, France, United Kingdom at North Korea. Sinabi naman ng isang tagapagsalita mula sa US State Department na kanilang pinapayuhan ang lahat ng mga bansang may kakayahan sa nuklear na magpakita ng pag-iingat sa kanilang kakayahan sa nuklear. Ngunit inihayag niya na hindi na magiging alalahanin ng United States ang paggawa ng nuclear weapon ng India dahil maganda ang kanilang non-proliferation record. Negatibo naman ang reaksyon ng China sa pagsubok ng India sa Agni-5. Sa isang pahayag mula sa isang Chinese state-run organization, ipinapahiwatig ng China na sa halip na gamitin ng India ang kanilang pera para sa pagpapatayo ng infrastruktura, ito ay nasasayang nila sa paggawa ng mga nuclear weapons. Ang reaksyon ng Pakistan sa kamakailang missile test ng India ay hindi nagpakita ng anumang pagkabahala. Sinabi ng kanilang tagapagsalita mula sa Foreign Office na maaga silang sinabihan ng India tungkol sa kanilang plano na mag-conduct ng nuclear weapon test. Kaya hindi nakakagulat na hindi nagpakita ng alarma ang mga opisyal ng Pakistan sa naturang pangyayari. Sa kabila ng lakas na ipinamalas ng MIRV technology sa Agni-5, ito ay hindi isang bagong konsepto. Noon pa man, ito ay ginamit na ng United States noong 1970 sa kanilang Minuteman III ICBM. Bagamat ang orihinal na disenyo nito ay may kakayahan na magdala ng 3 nuclear warhead, ngayon ay iisa na lamang ang dala nito na tumutugon sa mga kasunduan kasama ang Russia patungkol sa arms control treaties. Ang mga missiles na may multiple independently targetable re-entry vehicle o MIRV ay nagiging hamon para sa mga ballistic missile defenses sapagkat hindi lang isang warhead ang kanilang kailangang harapin. Dahil sa MIRV, maraming warhead ang maaaring kailangan nito at magkakaiba pa ang pwede nitong itarget. Bagamat hindi nagpakita ng positibong reaksyon ng China sa paggawa ng India ng isang napakalakas na nuclear weapon, sila rin ay nagpapalawak ng kanilang nuclear forces. Ayon sa ulat ng US Defense Department taong 2023, ang militar ng China ay nagpoproseso ng bagong Intercontinental Ballistic Missiles o ICBM upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa nuclear-capable missile forces. Sa pagtatagumpay ng Ukraine na magtanggol gamit ang mga sea drones at missiles, nabuksan muli ang Western Black Sea ayon sa mga European officials.
Ang pagkakabukas nito ay nagbigay daan sa Ukraine na makapag-ship muli ng grain mula sa Odessa. Base sa mga ulat ng mga opisyal ng United States, tinatayang umabot sa loob ng 6 na buwan ang napalubog ng Ukraine na 15 na barko ng Russia. Ang tagumpay na ito ng Ukraine kahit wala silang mga opisyal na Navy ay nagpapakita ito ng kanilang kakayahan na depensa ng kanilang teritoryo at mapigilan ang mga operasyon ng kalaban sa dagat. Ayon sa mga opisyal ng United States, matagumpay ang mga military strike ng Ukraine laban sa mga Russian targets sa Crimean Peninsula at Black Sea Fleet. Ikinagulat ng mga American generals ang tagumpay nito dahil hindi nila inaasang magiging epektibo ang depensa ng Ukraine laban sa mga Russian warships. Ayon naman sa mga Ukrainian officials at Western officials, tinanggal ng Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin ang kanyang pinakamataas na naval commander na si Admiral Nikolai Yevmenov dahil sa tagumpay ng Ukraine sa paglubog ng maraming Russian warships sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon sa Radoslav Sikorski, ang foreign minister ng Poland, na ang militar ng Ukraine ay nanalo sa laban para sa kontrol sa kanlurang bahagi ng Black Sea. Ang pag-usbong ng mga senyales na ang China ay nagpapakita na paghahanda nito sa pakikipaggiyera. Ayon sa ilang mga political scientists at military analysts, may mga pangunahing dahilan kung bakit nais ng China na agad na sakupin ang Taiwan. Sa unang bahagi nito, ang mga pangyayari sa mundo ay maaaring magpapaniwala sa China na sila ay may malaking pagkakataon na manalo sa isang digmaan. Posibleng iniisip ng China na sila ay may kakayahang manalo dahil sa kanilang pananaw na ang mga bansa sa Indo-Pacific region ay mahina at ang Amerika ay hindi maaaring maglaan ng sapat na pansin sa rehiyon dahil sa mga gulo sa ibang bahagi ng mundo. Sa pangalawang punto, habang tumatagal, hindi ito may pagkakailasa ngayon na mas lumalakas ang military ng China. Subalit ang kanilang ekonomiya ay maaaring bumagsak habang nagtatagal ang panahon. Base sa maraming pag-aaral ng mga ekonomista, bumabagal ang paglago ng ekonomiya ng China na nagdudulot ng posibilidad na bumagsak ito sa hinaharap. Ayon naman sa top security ng Taiwan, ang China ay regular na nagsasagawa ng mga military drill malapit sa Taiwan. Sa mga nakaraang taon, mas lumalakas ang aktibidad ng military ng China na malapit sa isla at ito ay nagpapakita ng kanilang interes na masakop ang teritoryo. Isa ito sa mga senyales na tunay nangangahanda ang China na sakupin ang Taiwan. Kamakailan lang noong nakarang Martes, sinugod ng Ukraine ang mga military targets sa loob ng Russia gamit ang maraming drones at mga rocket. Matagumpay nilang sinira ang mga pangunahing oil refinery na nagdulot ng malaking pinsala dito. Ang pagkasira ng refinery ay malaking problema para sa Russia dahil isa itong critical infrastructure para sa kanilang ekonomiya. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagawa ng Ukraine na makasira ng mahalagang infrastruktura ng Russia. Sa mga nakalipas na buwan, marami ng Russian refineries at energy facilities ang nasira ng Ukraine. Kamakailan lang inihayag ng presidente ng France na si Emmanuel Macron ang posibilidad na magpadala ang bansa ng mga sundalo sa Ukraine. Subalit tila hindi na kailangang gawin ito dahil pinigilan na ng Ukraine ang pagsulong ng mga puwersa ng Russia. Ayon kay Zelensky, napatigil na ng militar ng Ukraine ang pag-angkin ng Russia sa kanilang teritoryo. Dinagdag pa ni Zelensky na ang Ukraine ay nagtatayo na ng mahigit 1,000 kilometro ng mga fortifications. Marami ang naniniwala na kung patuloy na susuportahan ng NATO ang Ukraine, hindi na ito magiging posible para sa Russia na sakupin ang bansa. Ngayon ay mas lumalakas na ang NATO sa kadahilanan ng pagsali ng Sweden at Finland. Mas lalong magiging mahirap para sa Russia na maisakatuparan ng kanilang layunin na sakupin ng Ukraine. Sa ulat ng mga eksperto, ang Russia ay maaaring magtagumpay lamang kung magiging mahina ang mga kaalyado ng Ukraine. Marami ang nag-aakala na umaasa si Putin sa pagkawasak ng mga Western countries upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Kung hindi mangyayari ito, walang paraan para sa Russia na maging matagumpay at hindi nito magagawang sakupin ng mga bansang miyembro ng NATO. Sa ganitong sitwasyon, isang malaking kawalan para sa Russia ang pagsali ng Finland at Sweden sa alyansa. Hanggang mananatili na mapayapa ang mga Western countries, hindi sila magiging mahina at magagawa nilang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa Russia. Kamakailan lang nagtungo sa Kiev, Ukraine si Prime Minister Justin Trudeau ng Canada, isang hakbang na nagpapakita ng suporta mula sa mga kasapi ng NATO sa Ukraine. Siya ay dumalaw upang ipahayag ng suporta sa Ukraine at para pirmahan ng isang bagong security agreement kasama ang bansa.
Pangako niya na maglaan ang Canada ng $320 million na tulong para sa Ukraine. Ang pagbisita ay bahagi ng isang global campaign upang ipakita ang internasyonal na pagkakaisa sa pagtulong sa Ukraine. Sa pahayag ni Trudeau, sinabi niya ang maling akala ni Putin na madaling masakop ang mga strategic targets tulad ng Hostomel Airport at Kiev. Pinunto rin niya na hindi dapat payagan na magtagumpay si Putin. Paniniwala niya na ang Ukraine ay magtatagumpay sa harap ng hamon. Sinisikap ng Ukraine na mahalaga na ipaalala sa mundo ang halaga ng demokrasya. Kasama din ni Trudeau na bumisita ay ang Prime Minister ng Italy na si Giorgia Meloni, Prime Minister ng Belgium na si Alexander De Croo at ang Presidente ng European Commission na si Ursula von der Leyen. Nagpahayag ng pasasalamat ang Presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky sa kanyang mga kaalyado. Sa pahayag ni Secretary General ng NATO na si Jens Stoltenberg, may tiwala siya na sa hinaharap ay magiging miyembro na ng NATO ang Ukraine. Matapos ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, malaking posibilidad na maisama ang Ukraine sa kanilang alyansa. Gayunpaman, hanggang hindi pa ito opisyal na nakasapi, nananatiling matatag ang suporta ng NATO sa Ukraine. Sa ganitong hakbang ay nagbibigay ito ng mensahe sa iba pang mga bansa sa rehiyon na mahalaga ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang sariling kakayahan sa depensa. Sa iyong palagay, makakamit nga ba ang kapayapaan ng mga bansang ito o patuloy nga bang lumalala ang tensyon? I-comment mo naman sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat!